Ating silipin ang backyard goat farming. Ang may-ari nito ang kilalang content creator na si Boy Tapang. Napakaganda ng quality ng kanyang mga kambing. Nagastos ko dito nasa mga 500,000 na. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Silipin natin ngayon ang kambingan ng isang kilalang content creator na si Ronnie Rowan o mas kilala bilang Boy Tapang. Base sa kanya mga kaparmers, ang pag-aalaga niya ng kambing ay pampatanggal stress lang. Once siya ay nai-stress, mas gugustuhin niya tumambay sa kanyang mga alaga, sa kanyang backyard at sa kanyang farm. Para sa kanya mga kaparmers, napakaganda daw itong alagaan. Kasi hindi mo na kailangan bumili ng pagkain para sa mga kambing. Pero nakakapagtaka lang mga kaparmers, bakit dito sa Pilipinas mas marami pa rin ang nag-aalaga ng baboy kaysa sa alagang kambing, na ang alagang kambing naman ay libre natin makukuha ang kanilang pagkain. At kahit napakamahal ng commercial feeds, marami pa rin ang sumusugal sa pag-aalaga ng mga baboy. At kung mayroon kayong idea kung bakit, maaari niyong sabihin sa ating comment section. At para sa ating mga nanonood, kung ikaw ay bago ka pa lang napadaan sa ating YouTube channel, maaari ka bang mag-subscribe? Ang pagpindot mo ng subscribe ay pagpapakita yan ng pagsuporta para sa mga farmers. At para mas lalo tayong ganahan gumawa ng mga video about sa mga idea sa farming business. Kung mayroon siyang mga alagang mga hybrid na mga kambing, mayroon din siyang mga native mga kaparmers. Ito yon yung mga pinapastol niya sa kanyang lupa. Ito yung lupa mga kaparmers na pinakauna niyang nabili. Alam nyo kung magkano ang bili niya? 2 million ang pagkakaalam ko. Ngayon ay ino-offeran siya ng 5.5 million pero hindi niya ibinagbibinta. Alam nyo ba mga kaparmers, once ang kambing ay ating ipinapastol, palipat-lipat sila ng kinakainan kahit napakarami pa naman damo sa kanilang palibot. Ang kambing kasi ay bihasayan sa pagpipili ng kanilang kakainin ng mga damo. Kaya hanggat marami ang pagpipilian, pipiliin lang nila ang masarap para sa kanila na damo. Yung ibang mga damo hindi yan papansinin mga kaparmers. Yan po pagpastol. Pero pagdating sa kanilang kulungan, pag pinakain mo sila ng isang klaseng damo, pag wala namang pagpipilian, uubusin nila yan. Wala akong kaarte-arte yan mga kaparmers. Sa ganito karaming kambing mga kaparmers, magkano na ba ang ginastos ni Boy Tapang? Ito yung kanyang estimate at ang mga gandang lahi ng kanyang mga kambing. So yun mga katapang, andito yung ngayon sa aking Little Good Farm. So ito yung napapatanggal ng stress sa akin ngayon mga katapang. Pag minsan na-stress ako, pumunta ako dito tapos napapakain ng kambing habang nagkakape. So ito yung nakatanggal ng stress sa akin ng mga katapang. Tuwa ako pag nakikita sila. So mamaya mga katapang, pagkatapos nilang kumain, ay niliguin natin yung mga kambing. Alam ko karamihan sa atin hindi alam na pwede liguin ng kambing. Ganon din ang nalalaman ko dati na bawal liguin ng kambing. Pero simula nung nag-alaga ako ng kambing, nagtanong ako sa mga may kambing, mapabackyard man o mapafarm, nililigo talaga nila yung kambing nila. Kasi ito ay nakakatulong para gagana ang pakiramdam ng kambing, tapos iwas kuto, tapos gaganda din ang balahibo. Pero hindi advisable mga katapang na araw-araw liliguin yung kambing. Depende lang pag sobrang init ng panahon, or may kuto yung kambing, or sobrang dumi ng katawan nila dahil nahihigaan yung dumi nila. So ganun lang, bawal talaga na araw-araw. Kasi kambing pa rin yan, di ba? So yung mga kambing natin dito ngayon mga katapang, sari-sari. So nag-aalaga ko ng parang native, pero hindi siya native yung presyo lang. Kasi yung iba sobrang mahal na. So hindi pwedeng lahat ng kambing natin dito mga mamahalin kasi yung bulsa natin yung kawawa. Bali ito yung pang-limang goat house natin na pinapagawa ko mga katapang, hindi pa tapos. Bali yan na yung huling ipapagawa ko. Kaya yung ibang kambing ko nasa labas, so temporary lang muna. Pagkatapos yan, nilipat natin dito sa goat house na to pag natapos. Ayan si Romualdez mga katapang, sobrang baho, nangangamoy gipit na. So liliguin talaga natin to. Pagkatapos yung kumain, magtatago na naman to. Kala mo talaga may kasalanan ginawa. So, laki mo na. Busog na busog ka sa pagkain ng taumbayan. so ito yung kumpay na kinukuha nila mga katapang. Tinatanggalan nila ng sanga para hindi masayang pag nilagay nila doon. Kasi pag nilagay nila doon may sanga, nahuhulog. So anong kumpay to boss? Halagdong. Halagdong? Halagdong boss. Halagdong pala yan? Ngayon ko lang narinig yun Saan mo na-search yan? Sa Google? So malakas kumain yung kambing nito mga katapang.
paborito nila to. Para sila nag-aagawan, para kumbaga yung tao, parang kumakain ng lechon, nag-aagawan sa balat ba. Malaking tulong mga katapang kapag alaga natin ng kambing dahil nabigyan natin ng trabaho yung mga tropa natin, natutulungan natin sila. Siguro mga katapang yung nagastos ko dito na sa mga 500,000 na. Kasi hindi basta-basta yung mga kambing natin, may presyo talaga. Napakaganda naman pa nga ito mga katapang, ipapakilala ko sa inyo. Ito si Bato, tingnan yung katawan, no? Batong Bato, malakas kumain, sarili niyang pagkain. Ito naman si Diskaya, ayan, sobrang taba, kasi malakas kumain, hindi niya sariling pagkain. Oh, ito naman si Sarah, napakaganda, siksing, hindi marunong magnakaw ng pagkain sa iba. Ito yung pinakasiga sa lahat. Ito si Romualdez. Ayan, napakalaki. Napakataba. Kasi malakas maglako ng pagkain ng kasama niya. Nakaka-inspire lang mga kaparmers na kahit si Boy Tapang ay pumasok na rin sa farming business. Kahit sabihin mong ito ay kanyang libangan lang or pampatanggal stress, maadik ng maadik yan hanggat nang dumami ng dumami ang kanyang maiisip na pwedeng alagaan. Ganyan tayong mga farmers. Once na gusto natin yung ating ginagawa, mag-iisip tayo ng mag-iisip kung ano yung idadagdag natin sa farm. Kasi mas maraming alaga sa ating farm, mas masayang tingnan, mas nakaka-relax. Ang lahi ng kanyang mga kambing ay Boer at saka Oglonobian at nag-aalaga din siya ng mga native. Para sa ating mga kaparmers, kung wala pa tayong kaalaman sa pag-aalaga ng kambing at gusto mo lang matuto, mas mainam na simulan po natin sa native para matutunan natin yung kanyang kahinaan at kung ano yung tamang pag-aalaga sa kambing. Once na ito ay ating mamaster at matutunan, doon na tayo bumili ng mga mamahalin mga pang-breeder. Sa pag-aalaga ng kambing ni Boy Tapang ay hindi maiiwasan ang kanyang mga kalukuhang ginagawa. Ito yun mga kaparmers. At hindi lang yun mga kaparmers, mas matindi ito kasi baka pinasok sa kwarto ni Girl Tapang. So ayun mga kaparmers, pinasilip ko lang sa inyo ang mga alagang kambing ni Boy Tapang. At ito naman yung kapatid ni Boy Tapang, si Girl Tapang. Relax na relax habang nag-iihaw kasama ang mga alaga nilang kambing. Para sa ating mga kaparmers, kung nagplaplano pa lang kayo pumasok sa farming business or mayroon na kayong farm, mas mainam na dagdagan natin ng kambingan. Kasi ang kambing, hindi po natin kailangan gumastos ng kanilang pagkain. Makukuha natin yung kanilang mga pagkain sa ating mga probinsya. Ito yung alaga na kahit hindi ka bumili ng pagkain nila, makakasurvive ka sa pang-araw-araw na pagkain para sa ating mga kambing. Nadepende na lang sa ating mga kaparmers kung papaano kayo dumidiskarte sa inyong farming business. Hanggang dito na lang mga kaparmers. Kung mayroon kayong mga idea tungkol sa farming business, maaari nyo i-share sa comment section. Magandang araw at magandang buhay. God bless po sa atin lahat at maging sa ating mga minamahal sa buhay. Kaway-kaway mga kaparmers, tuloy lang ang ating mga pangarap.